Alam kaya ni Senate President Chis Escudero na majority na ng mga Pilipino dito at sa abroad ayaw na sa kanya na manatiling Senate President. Yung iba nga ang panawagan, resign di naman ho pwedeng mag-resign ng isang senador kung walang delikadesa, di ba? Ito ay base sa mga galaw at sinasabi ng Senate President na ang dating, sa aking opinion, ay parang pumapabor sa mga Duterte, pumapabor kay Sara tungkol dito ho sa impeachment. Ngayon, kung hindi alam ng Senate President na majority ng Pilipino ay ayaw na sa kanya dahil sa kanyang mga ginagawa matapos mag-dribble, i-delay ng 4 na buwan ang trial, kaya po nagalit at ayaw na sa kanya. Marami nanghihinayang kasi ang paniniwala nila ay magaling si Escudero, pero ngayon lumutang ang kanyang galing ay parang merong kinakampihan na hindi naman dapat, dahil sana o dapat ay siya yung presiding officer bilang Senate President sa trial, pero dahil nga ayaw na ng mga Pilipino, mukhang ayaw na rin ng ibang mga senador, kaya ang issue rito ay kailangan bang siya'y palitan na kung sino mang senador sa pagpasok ng 20 Congress by July 28 ang aktual na pagsisimula. July 28, doon natin malalaman mananatili ba si Escudero as Senate President o hindi. Pero sa ngayon, sa kanyang mga pronouncement, press conference, at mga batikos sa Kongreso at kabagalan ng aksyon at paninisi, isinisisi niya sa ibang tao, sa ibang opisina, ang kabagalan niya ng magkaroon ng trial, pre-trial, date ng trial, at pag-aksyon kaagad-agad, forthwith, ayon sa saligang batas. Hindi niya sinunod yung forthwith, kaagad-agad na trial. Lagi siyang mayroong palusot, may katwiran, at may sinasabi pang huwag daw siyang utusan, hindi daw niya susundin ang kahit na anong paliwanag at sinasabi ng mga pro o anti-impeachment. Ganon siyang katigas ang ulo. Wala daw siyang susundin kung hindi ang batas. Ay ang problema, ang batas nga nagsasabi forthwith Hindi mo nga sinunod Kung hindi nga sinunod ni Escudero ang saligang batas, sa aking opinyon, di talagang hindi niya susundin ang panawagan ng taong bayan. Although sinabi niya doon sa press conference kamakailan, kahit na anong sabihin ng pro o anti-impeachment, hindi daw niya papakinggan. Sino daw tayo, sino daw kayo? Para siya'y utusan. Batas lang daw ang kanyang susundin. Pero ang problema, malinaw pa sa sikat ng araw, diyan sa Bicol, kung taga saan itong si Escudero, taga Sorsogon, forthwith, kaagad-agad ang trial, pero inupuan niya ng 4 na buwan, mahigit. Anong nangyari? Wala. Ako po'y naniniwala na kung noong February 5 nang matanggap nila ang article of impeachment galing sa Kongreso, ini-schedule na ang pre-trial at trial, malamang itong panahon ito tapos na. Actually, baka bagong nag-eleksyon noong May 12, tapos na ho yung trial na yan Matagal niya na tag-2 buwan, tapos na yung trial. Pero nag-dribble, dinilays, kaya hanggang ngayon yung pa rin ang pinag-uusapan. Nagsasawa na tuloy ang tao. Pero mga kaibigan, mga followers, supporters, huwag kayong magsawa. Kasi tayong mamamayang Pilipino may-ari ng kapangyarihan nila. Tayo ang may-ari ng perang ginagamit nila. Pag nagsawa kayo, parang kinusinti natin ang kalukuhan nila. Pag nagsawa kayo, parang kinukonsinti na natin, tinatanggap na ninyo ang pang-aabuso sa pera at kapangyarihan ng mga impeachable official. Huwag po nating kalimutan yon. Nasa batas ang impeachment. Ang mga impeachable official ay identify kung sino-sino, kaya dapat magkaroon ng trial. Pag nagsawa kayo, mananalo ang masasamang galawan. Mananalo ang mga abusado sa ating lipunan. Kasi yun ang purpose nila. Patagalin para magsawa tayo. Patagalin para lumamig ito. Patagalin para ang mga tao hindi na magka-interes. At pag wala ng interes masyado, madali nilang i-dismiss. Madali nilang pagtakpan. Madali nilang patayin yung kaso. Yan po ang mga plano na gusto nilang mangyari. Kaya ako, hanggat naiintindihan ko ang sitwasyon, paulit-ulit din po ako nananawagan, huwag nating pabayaan ito. Huwag nating pagsawaan ang isyong ito. Patuloy po nating labanan ang maling gawa nila, ituloy ang tamang proseso na naaayon sa batas. Katarungan, katotohanan ang kailangan.
hindi pwedeng pagtakpan. Yan po ang para sa aking paniniwala. Kasi pag tayo po ay lumamig, nagpabaya o binaliwala natin ito, magugulat na lang tayo. Tapos na yung issue. Tuloy-tuloy ang maligayang araw nila. Posibleng abusuhin pa rin nila ang ating pera at kapangyarihan kasi hindi sila naparusahan dahil nagkakampihan sila. Yung kampihan na yan ang labanan ng mamamayang Pilipinong may-ari ng pera, naghahanap ng katarungan at katotohanan. Hindi dapat kampihan. Mga ibabaw ang ebidensya at katarungan sa tamang proseso. Kaya nga dapat trial, ilatag ang ebidensya, bigyan ng pagkakataon ng depensa ang ipagtanggol ang sarili. Yun ang kailangan. Yun ang sinasabi ng batas. Constitutional duty. Trial, not dismissal. Trial, not delay. Not dribble o kung ano mang ginawa. Tapos na yung dribble. Pero patuloy nilang dinidelay pa ang issue. Yan po yan. Okay? So, kung mapalitan si Escudero as Senate President, baka magbabago ang Senado. Baka makakabalik ang nasisirang imahe nila. Kaya baka sabihin nyo, wala tayong magagawa dahil senador ang naghahalal. Meron po. Pwede po niyong tawagan, sulatan, i-pressure ang mga senador. Manindigan sila kung sino karapat-dapat ng Senate President. Huwag silang magkampihan dahil magkakatakipan. Dapat kung sino sa tingin nila ang magiging neutral at susunod sa batas, sa proseso ng batas, iyon ang maging Senate President. Abogado man siya o hindi, pero nakakaintindi ng rules ng batas, iyon ang kailangan natin. Aanin natin ang abogadong presiding officer kung bias naman or mabagal naman. Kailangan natin ang presiding officer kahit hindi abogado, pero alam ang proseso, alam ang trabaho, at mabilis ang galaw. Kung sino yan, tawagan ng pansin natin ang bawat mga senador na silang maghahalal kung sino ang kanilang Senate President pagdating ng July 28. Kasi 28 po ng umaga ang eleksyon nila. Ang reorganization, paglalagay na kung sino man ang Senate President, House Speaker, before yung 4 p.m. noong July 28, Monday yon, nung SONA State of the Nation Address ng ating Pangulo. Kaya mula ngayon hanggang July 28, pwede po niyong magawa ng paraan. I-pressure ninyo ang mga senador. Manawagan kayo sa mga senador. Magpalit ng liderato ng Senado na magiging neutral at magiging mabilis ang galaw para sa trabaho, para sa trial, para malaman ng taong bayan kung totoo ba ito o hindi. Anong ebidensya at paano ang depensa ang gagawin ng kampo ni Sara Duterte. Yun po yun. Okay? So, maging aware lang, huwag tayong magkumpiyansa, huwag kayong mag-relax dahil pag nagre-relax ang mamamayang Pilipino, nagte-take advantage sa mga politiko. Inaabuso nila ang katahimikan para ilusot nila ang kanilang sariling interes at sariling pakinabang. Yan po ay hindi maganda. Please like and share, subscribe kung hindi pa.